Ito po, ang dami oh. Ay, grabe. Tingnan natin. Guys, ito. Boom! Ang dami yan oh. Tingnan nyo naman kung gaano kadami guys. Ayan. Oh. Napaka-solid. Ayan oh. Libo talaga. Yan nandito. Tapos yung hapa na nandito, lawak, ang laki. Maluwag, actually maluwag. Per ano lang to guys ha, per klase pa lang yan. Pero maluwag yung pinaglalagyan. Kasi yung usual na nakikita ko minsan may kaliitan pa eh. Pero ito malaki. Napaka-solid. Ito po. So bali ilang ano to? Apat na ano. Kasi nandun pa raw sa likod. Puro molly din, mga PKBM ito. Dami oh. Yun oh. Oh. Imagine gano'ng karami yan guys. Libo yan oh. Oh. Ayan oh. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo, what's up sa magandang araw ulit sa inyo mga kapiskada. So for today's video guys, dumayo tayo dito sa may Uwisan, Calamba, Laguna para bisitahin itong farm na nakikita nyo dito sa likod ko. Ayan o. So samahan nyo ako guys ngayong araw at check natin kung ano yung mga isda na makikita natin dito at ililibot kayo dahil napakalaki ng farm nila. So samahan nyo ako guys, tara, let's go! So guys, sa magandang araw ulit sa inyo at yun, dumayo tayo dito sa may Uwisan, sa may Calamba, Laguna para i-pictures tong farm na nakikita nyo ngayon. Ayan, so first time tayong mapadayo dito. At pakilala ko muna sa inyo guys yung owner ng farm, si Brother Heinrich Dave Javier. Ayan o, shoutout muna bro. Shoutout sa mga customer ko dyan. Yan. Gusto nyo ng supplier o ano, ilalagay natin yung kanyang contact number dito mamaya para sa mga inquiries nyo, alright? So kung mapapansin nyo ngayon guys, ayan o, medyo mataas yung tubig ngayon kasi alam nyo naman, nagbababagyo nung nakaraan kaya tumaas yung tubig. Kung mapapansin nyo, ayan, naka-live tayo guys. So pupunta tayo ngayon dun sa mga hapa para may pakita sa inyo kung ano yung mga klase ng isda na makikita nyo dahil medyo mataas yung tubig ngayon kaya pupunta tayo dun sa dulo at kasama natin si Kuya Tano no? Ayan, shoutout muna Kuya. Shoutout sa mga taga Mindoro. Ayan, so katandem ni Kuya niyan, ni Kuya Heinrich yan. So ngayon, hindi na nadaanan namin ngayon dito guys. Ayan no? So lusong to talaga guys kasi nga gagawin natin to para makita natin yung mga isda na nandito sa kanilang farm. Pero dito bro, ano no? Pagka summer naman tuyo-tuyo no? tuyo naman, talagang lang talaga. Oo. Umaapaw lang ng ano. Pero pagka ganito kalimitan, mga ilang days to bago umupa itong baha? Usually mga 1 month bago depende sa ano kung tuloy-tuloy yung init ano. Oo, kasi kung nakaraan mapapansin di ba? Panay ulan-ulan din eh. Ang dami mga bagyong nagdadaan sa atin eh. Kaya mapapansin niyo, umapaw din yung tubig, marami din talagang ano. Din kasi lahat ng tubig na nai-impact na pumunta dito. Dito. So medyo mababa yung area. Pero sabi ko nga, pagdating sa atin, yan. Walang hindi rason yan para hindi natin bisitahin kagaya nito. Naka-live this oh. Malalim daw to. Kasi ito, gano'ng kalalim to bro? Hanggang dito ka na siguro yan. Mga 4 to 5 feet daw yan guys, ayan oh. Yan. So ngayon, sobrang excited ako ipakita sa inyo to guys kasi ang dami nilang hawa dito. Ayun o, ayun, lubog. Ayun o. Kasi ang dami dito guys, ang dami, iba-ibang klase yung isda na makikita natin dito. So na-tsempo lang naman ngayon. Pero pag bumisita kayo dito, marami kayong isdang maabutan. At si Brother Dave naman is tumatanggap ng mga order nationwide no bro. Ilalagay ko na lang yung FB page niya rito para sa mga inquiries nyo. Then makikita nyo dyan yung mga klase ng mga isda na bibili nyo. Bali dito bro, ilang ano to? Ilang klase ng isda dito sa facility mo, sa farm mo? Meron? 9 to 10 9 to 12 variety na klase ng isda no? So nabanggit sa akin ni brother, meron silang anong mga klase dito bro?
ng isda meron kayo? Molly, balloon, tetra, oscar, flower horn, danyo, Danyo. red cross. Ayun, red Yun oh. Silipin natin dito. Tapos dito ayan, may mga kangkong din. So ito ay anong ano yan? Red Cross, no brother? So ayan oh. Pakita ko sa inyo guys. Tapos ito, ano to? Mga market size na rin to. Ito guys. breeder na rin. Ayan oh, kita nyo oh. Ganda oh. So mura nyo lang mabibili yan dito guys. Tapos ito. Ayan oh, yung hapa nila dito. Ayan oh. Grammy, meron naman. May mga gurami din dito. Ayan. Pero yung hapa mo dito bro, mga nasa ilang piraso. Ang dami nito ah. Hindi ko nabilang to, ilang balakot ng hapa. Kasi meron pang part doon sa unang pinanggalingan natin. Tapos meron pa ron sa pinakadulo. Then ito, tapos lahat ng nakikita nyo dito sa area, nasakop nila dito. Ayan. Mga less than 200 siguro. 200 na. Mga hapa yung nandito, grabe. Ayan oh. Bali yan, papakain si Kuya Tanong. Anong pitch yung binibigay mo kuya? Fry booster pa rin. Ito talaga yung pang farm no? Ayan guys oh. Papakain sila. Pero yung usual talaga, mga hapon yan sila nagpapakain saka umaga ngayon para makita lang natin yung mga isda na nandito ngayon guys. Kaya lumutang na Yan, ano, wala na yan. rancho. Mga rancho din. Ayan. So guys, lulusong na sila ngayon. Eh, ganyan kalalim guys, ano? Matagal-tagal namin din hindi nakakalusong si Brother Dave. Ayan oh. Tayo, naka-live vest tayo kasi baka bigla tayo maglaho. Ayan. Kasi pagka ganitong oras talaga, nabanggit ko sa inyo every time na pumupunta tayo sa farm, usually ang isda, pag ganito kainitan, nasa ilalim talaga yun sila. Madalas, umaga, saka pahapon, alas 5 yan, nag-aangatan yan, pagkakakain lang yan mga yan. Pero pag ganito, kasi ang oras natin yan, mga alauna pasado na. So lahat yan, mga nandyan sa baba yan. Tapos yan, ganda no, dawak din ang kanilang farm dito guys oh. Dami rin. Ayan, so mamaya, nakikita nyo tong area na to, yung may bubong. Nandyan kasi nakalagay yung mga isda na sample na binibenta nila. So mamaya dadaling ko kayo dyan para ipakita sa inyo. Pero para lang makita nyo kung paano yung ginagawa nila ngayon at check din natin yung mga isda dito. So nagpasama tayo dito kay Brother Dave. Ayan. Dito, anong isda naman dito? Blackmore fry. Blackmore na fry. Yung fry dito, mga nasa ilang piraso yan? 20,000. 20,000. So guys, imagine niyo ito. Puro Blackmore na fry, 20,000. Pero di pa naman usually accurate yun. Depende pa kapag harvest nila. May reject pa, gano'n. Pero ilang months ang harvest nyo yan? 2 to 3 months. 2 to 3 months ang harvest. Yun na yung mga pambenta na. Mga, usually mga ilang size yung ganun? Mga 2 inch. 2 inch na yun. Pwede na din ano. Ayan o. Oranda saka Blackmore. Ito yung mga nag-breed ko yan, pang-breed namin. Ay ito. Okay. Yun o guys o. May mga gurami no. Mga Blackmore. Okay guys. So guys, yan nakita nyo. May mga Oranda. Mga breeder nyo na yun nandito. Oranda saka ano, Blackmore. Tapos merong gurami. May mga tricolor pa tayo nakikita. Ayan o. Ayun, mga bandang nasa gitna sila guys. Ayan o. Sana nakikita nyo. Ayan, nag-aangatan na sila sa pagkain. Ayan, tapos lagi ko sinasabi sa inyo guys, yung kada hapa ng mga farm na napupunta natin, lagi mainit no, nabanggit ko na ulit sa inyo. Pero sa mga bago dito sa channel natin, yung mga farm owners talaga naglalagay ng net protection para sa mga ibon na kumakain ng mga isda, para yung mortality hindi tumaas. Kasi pagka walang ano yan, walang net yan, possible yan, gabi-gabi gagawing snack ng ano yan, ng ibon. Hindi sa mga mulawin. Mga mulawin, uubusin. So taong ibon. So para maiwasan yon, naglalagay sila ng net. Ito, mga gurami naman ano, pang market. Gurami. Market. Oh, tapos ito, kagaya nito. Nung kasagsagan ng mga ano, bagyo bro no, yung hapa natin ganito, anong purpose niya, bakit mga nakatali sa ganito yan? Pagka during na bumabagyo tapos bumabaha. Ito talaga yung poso po yan. Oo. Inaangat lang po yan. Inaangat. Hindi Makalpas. Makaalpas. Oh, yun. So pag ito kasi guys, pinabayaan na nakasagad sa ano yan, ang sistema, maaaring makatakas yung mga nandyan. meron pa ba ang lambat? Mhm. Ito lang yan. So anyway, so kaya every time may mga kawayan na nakaposte talaga para
during pag ano, iaangat nila to para hindi makalpas yung mga isda. So guys, dito naman tayo ngayon sa sumunod na hapa. Ito naman ay ano nandito bro? Tetra fry. Tetra fry. Mga globfish tetra. Ayan guys oh. Wala pang 1 month. Mga usually mga ilang piraso yung mga nandito. Per net, 2.5. 2.5 per net. So mula dito guys, ayan oh. Belting net. Meter pa na. Mahaba yung hapa nila guys eh. Mula dito, tingnan mo, ang ganito no. Yun oh. So 2.5 piraso yung nandito, mga globfish tetra na fry. Ayan oh. So galing tayo doon. Yan yung pinanggalingan natin. Tapos yung nakita natin doon, may gurami, may oranda, may fry ng blackmore, tapos may red cross. Tapos punta tayo dito. Wala pa daw tayo sa exciting part kasi doon pa, hanggang doon pa. Dami pa, pero nakaka-enjoy din magpunta sa mga ganitong farm eh. Ito naman ay PKBM naman to. PKBM, tsaka PKM. PKBM saka PKM. Ito guys. O ayan, pakita ko sa inyo guys ha. Dami. Ayan o. Ito mga pang out na to, yung size na to. Pipilian na po. Pipilian na to. O ayan guys ha. Papatakin na nila po ng ganyan oh. Ayun, yung mga magpapatak niyan. Ayan o. Trabahante. Silipin natin ng ano kasi aangat na daw to guys. Tapos pipilian nila to. Yung mga PKBM dyan o. Alright. Ayan o. Ito na sila kuya. Ito sila kuya, anong pangalan nito ng dalawa? Mako, tsaka ano, anti-shoe. Kasama naman natin ngayon si Kuya Mako tsaka si Anti-shoe. Anti-shoe. So, ngayon na-harvestin nila tong ano, pilihan daw nila tong mga PKBM dito. Ayan o, di ba? Kahit bahana, di ba? Pero kita nyo naman, no? Solid pa rin. Order yung bukas 1,000. Maraming mga order bukas. Saka 500 PKBM. PKBM 500 yung order nyo bukas. Platinum King Balloon Molly. Tapos etong PKM 1,000 order. 1,000 din. Dami rin guys ito. Ayan o. Ay, si anti-shoe, itong Ayan guys o, pakita ko sa inyo. Big boy day. Pero kahit ganitong oras, tingnan mo, ang dami yung nakaangat sila kasi may hinagis na pagkain sa molly oh. Dami. O diba? Ayan o. Yung iba niya nasa ilalim pa yan guys, hindi pa yun yung pinaka-actual yan. Dami yan, ayan o. Tapos binabaklas na nila ngayon dito yung ano, yung pagpipilian dito. ay maganda, makikita yung mga breeder. Pero ito mamaya dadalhin yan dun sa kabila. Sa ano, Doon sa pilihan. ayan, sisilipin natin yun mamaya dun guys. So iwan muna natin dito sila kuya. Kasi dito meron daw sila ditong mga Oscar. Balita ko may Oscar sila ditong nasa hapa eh. Ito pa, PKBM. Ito po, ang dami oh. Ay, grabe. Solid. Ayan, nalubog ako guys. Ayan, tingnan natin. Guys, ito. Boom! Ang dami yan oh. Tingnan nyo naman kung gaano kadami guys. Ayan. Oh. Napaka-solid. Ayan oh. Libo talaga. Tingnan dito. Tapos yung hapa na nandito, lawak, ang laki. Maluwag, actually maluwag. Per ano lang to guys ha, per klase pa lang yan. Pero maluwag yung pinaglalagyan. Kasi yung usual na nakikita ko minsan may kaliitan pa eh. Pero ito malaki. Napaka-solid. Ito po. So bali ilang ano to? Apat na ano. Kasi nandun pa raw sa likod. Puro molly din, mga PKBM ito. Dami oh. Yun oh. Oh. Imagine gano'ng karami yan guys. Dito po yan oh. Oh. Baka magtaka kayo, tas naka-live vest pa ako. Check natin kung gaano kalalim yung pinaka ano, yung hapa nila. I-check natin guys para makita nyo kung gaano kalalim. Ayan oh. Siguro mga 4 feet guys. Ayan oh, 4 feet. Hindi, mayroong part na May part kasi na lampas tao pa. Pero ito nasa 4 to 5 feet na to guys. Yan, kaya nag-live vest tayo, baka bigla tayo mawala eh. Yan, at least nakita nyo kasi for safety natin no. So shoutout kay Brother Day, pineram tayo ng live vest. Ito pa, mga glowfish oh. Ayan oh, kasi makain sila ngayon. Ito, mga breeder ng black balloon. Black balloon. Breeder ng burlar tail. Ay, ganda na ito guys. Black balloon na lyre tail. Mga lone breeder lang yan. Ito, ano to? Breeder to? Mga breeder namin. Mga breeder to guys. Benta. Pero pag dito ba may ano, bumibili ng mga breeder, pinagbibigyan nyo din? Minsan, depende sa dami lang nakukunin. Selection lang. Ganun. So ayun guys, meron dyan. Yan. Matagal naman yung out yung pinaka-breeder namin eh.
Tapos dito, ito yung mga ano, anak ba to? Ay, mga anak. Market size. Diba? Etong area na to, puro Black balloon. Puro balloon. Itong green na lambat. itong green na lambat. Ah, may ano rin sila. Ano ba to? Naka-color code to? Per pitak, iba-iba. Per pitak, iba-iba. Naka-organize. Ah, okay. Yun din yung isa sa pinaka natuwa ko dito kasi usually akala ko dun sa mga ibang na farm na bisita na natin. Walang ano, walang code eh. Dito, kagaya nito, kulay green siya. So ang nakalagay dito, more on black balloon. Tapos yung nandito sa ano na to, puro blue naman to, nakikita nyo, puro PKBM yung mga nandito. Ang galing. Per pitak, iba yung kulay. Parang di nakakalito. Oo, para malayo pa lang alam mo nandun yung kung anong klase yung isda na nandun, ano? Nice one. Guys, tapusin nyo yung video na to kasi yung mga isda na makikita nyo dito, tatry ko naman maipalibot kayo talaga dito sa farm nila. Kasi first time lang din natin dito. Ito po, ang dami pa guys, oh. Ayan. Pag dito ba bro, pag sumadya sila sa'yo dito, anong oras sila pwedeng ano, sumadya dito? Yung oras ng ano mo? Hindi ngayon, anytime naman. Kaka naman kami. Hanggang alas 5 pwede. Basta kayo, kung anong oras sila umorder, pwede naman. Mag-message lang sa'yo. Message lang. O kaya tumawag lang, no? Yun. So yung number niya ilalagay natin dito para kontakin nyo na lang siya. Tapos anytime pwede daw kayo pumunta. Then sa mga malalayo naman bro, pwedeng delivery ng ano, Lala Move or ano. Or carpool, Okay yan. mga Bicol, mga bus, ganyan. Sa norte. Okay. Bus travel. Alright. Ito guys, oh. Dito mga molly. Punta tayo dito sa dulo. Ayan, para may idea din kayo eh. Gano'ng kalalim. Ayan, oh. Yan. Malalim-lalim. Dito ay mga 3 feet. Ito mga breeder namin ng PKBM. PKBM naman to, mga breeder. Mga breeder namin yan. Ayan, oh, may mga bagong kasama na rin anak guys, oh. Maganda. Tingnan nyo guys yung mga pins ng mga breeder nila. Ang lalaki. Ayan, oh. Napaka-solid, oh. Mga nasa ilang piraso yung breeder nyo dito? 200 lang po yan. 200 piraso ng breeder. Kasi Pagka ganito, kagaya may mga anak na maliliit, nililipat lang po yung mga anak sa ibang lambat. ka-transfer lang nyo. Sa ibang lambat. Oo. Pero dito usually mga ilang ano kayo nag-harvest pagka ganyang may mga anak. Nilagay yun, ba yung sa 200 na breeders, tuwing kailan nyo nililipat yung mga anak? Matagal mo, 10 days na eh. 10 days lang. 10 days, lipat na agad. Puro anak yan, anak ng anak. Anak ng anak. Okay. Eh ngayon, sumobra kasi ang daming mga inangat na lambat. Kaya bigla kaya na yung mga anak. Oo. Hindi na kailangan ng oras. Ito yung advantage din guys kapag ganito yung area na lagi kong binabanggit sa inyo. Pag may mga gantong mud pond eh, mabilis mag-anak, mabilis dumami yung mga isda sa ganito kasi nga may mga live foods na rin na nakakain yan dyan eh. Yan o, transfer nyo na lang dyan eh. Bulatin na yun dyan, sa ilalim. Oo, may mga worm na din ano, may mga dap nya. Ito, platinum balloon. Platinum balloon. Ito, platinum balloon na Breeder. breeder. Ayan guys, oh. So mapalad tayo, nakikita pa natin ngayon kahit na medyo mainit. Ayan, oh. So mga breeder naman nila. Yung iba mga nasa ilalim pa yan. Ito, pineapple balloon. So pagdating sa mga balloon molly, halos lahat ng klase guys, marami kayong pagpipilian ha. Dito na rin talaga sa kanila yung ano, mga klase ng mga molly. Balloon molly lahat. Ayan, oh. Ito pa, oh. Ito naman ay Pineapple balloon. pineapple. Ganda ng kulay na ito guys. Ito sa inyo. Ayan, oh. Ganda na ito. Meron kayong stock niyan dun sa ano? Sa ano, wala pa. Wala. So ayan guys, oh. Ganda ng ano na to. Balloon molly na to. Ayan, oh. Solid din, oh. Tapos ang pakain nyo lang din dito, regular na ano, Booster. same din. Twice a day lang din. Twice a day, umaga at hapon. Umagat hapon. So guys, ayan, oh. Mula tayo doon, ito pa lang yung part na napupunta natin, di pa tayo nakakagawi doon sa ano. Dito lang sa side na to. Ayan. Ito. Ayan, lawak, oh. Ito. Ayan, oh. Ano pa natin yung mga anak nito mga to? Yung anak nito nasa likod eh. Nasa likod ba yung mga anak niya? Sige, kahit yung mga ibang, eto, ibang part na yan, ano? Sa ibang ano na yan, ano? Yung Black mo lang yung fry. yung blue na yun. Ah, hanggang doon pa pala sa kanila, guys. Blackboard na ano, fry. Blackmore na fry. Pero dito, yung nandun sa dulo, yung Oscar, saan ba na yung Oscar? Ando pa ko yan. Sa pinakadulo pa? Ando. Andun pa pala yun, sa kabilang side na yun. Pero try natin kung makikita natin ulit. Pero dito, ano pa yung mga makikita natin dito? Amol.
huli nila. Iba't ibang dito, iba't ibang kulay ng huli. Anim na kulay ng moli, makikita natin. Silver, marble. Alright. Ay, yung dwarf sa nakalagay. Ando, pinagpilian. Ayan guys, dito. Ayan, puro kangkong yung tinatapakan natin. Yan o. Ibog tayo. Nagbaon naman tayo ng damit. Kasi expected na natin na bago tayo pumunta rito talagang mataas yung tubig. Kaya yan, sumadya tayo na may baon tayong damit. Malalim kaya dito. Dito tayo. Sa Maladaan. Ayan o. May dyan. Oh, may ukay daw dyan, malalim. Eto guys, mapapansin nyo yan o. Mga naka life vest din sila. Ayan o. Sila kuya. Ay, shoe. Makakuin. Ayan o. So tingnan natin guys kasi may nakuha na rin sila dito eh. Nag-harvest din. Kaya yan, napaka-importante ng mga ginagamit nila ngayon, life vest. Sabi ko nga sa inyo, malalim. Kaya kailangan talaga dito pag mag-harvest ka, pag gantong season at mabaha, gamit ka ng ganyan para hindi lumubog. Ayan o. Tingnan natin guys yung ano, nakuha nila. Ito. Yung mga nasa net na yan kuya, ayan na yung ano, ayan na yung pinalian nyo. Yung mga nandyan sa ano, Pinipilter po yan. yan na yung dadalhin doon. Hindi na pipilian nila. Pagka-filter, pipilian pa po doon. Para yung mga mas maliliit. Kaya nga eh. Ayan o. Ayan guys. Kaya pwede makita yung ano nyo, mga nasa fishnet. Ayan guys, pakita ko lang sa inyo guys. Ay, lusot yung mga maliliit dyan eh. Ah, tapos itong mga malalaki na nandito, Ayan, na yung mga ito na yung kukunin na mga pambenta. Ayan guys, so pakita ko sa inyo. Ayan o, pipilian na lang to guys. Ayan o. Dami, kayo na lang bahala dito. Kayo makakachempo pa kayo dito minsan sa kanila. Ano, may mga buntis na rin sa kanila. O, ayan o, ganda na yung mga size nito guys. Pang mga market size na rin. Kayo na lang bahalang mamili pag pumunta kayo dito. Meron naman silang area para doon na kung saan yung mga nahango na, mga nakakondisyon na kumbaga. Kasi hindi yan pwedeng pag order nyo, yung sinasabi ko nga sa inyo, hindi pwede yan na ano, o-order kayo ngayon na manggagaling dito, kailangan yan i-condition pa para hindi ano mamatay sa biyahe, no? Pinapasuka pa kumbaga. Ayan. Ayan no. Lawak, andun pa sa kanila sa dulo. Ayan no. So ito yung nakakatuwang pad dito. Ayan no. Pag napabisita kayo dito, pwede pa kayo mag-harvest ng kangkong. Ang dami oh. Pangsigang. Ah guys. Tetra. Tetra daw yung nandito guys. Pag dito lang, kakapa-kapa lang kami sa tubig dito. Kung nasa yung pilapil kasi minsan malalim eh. Anong tetra yun nandito? Glowfish? Ah, glowfish din. Bali ano yan eh, kinsing net. Ah, ito. Pati dun sa Oo, sa unahan, saka ito. Oo nga yan. Mga glowfish yun dito mamaya, mag-aangatan yan guys. ay yun, maliliit pa. Ay yung rancho pra yun, dito. Nakikita mo. Ay, oo nga, maliliit pa yung mga rancho guys. Yan natin. Ito guys is fry ng rancho. Kaya lang pakita natin sa inyo guys. Ito, tingnan nyo kung gaano kaliliit pa yung mga ano, yung mga angat eh no. Ewan ko kung nakikita nyo yung mga ano yun no. Yun no. Yan, mga ano pa. Wala pang iba 1 inches, mas maliliit eh no. Wala pang 1 month yan eh. Wala pang ano, ito pa maliliit sila guys eh no. Mga rancho, meron din pala sila dito. Hanggang baba ko. Guys, ito tinesting nila yung lalim ng isang parte ng ano rito. Mga malalim. Halos gawa pa, abot na sa ilong. Ayan oh. Lalim guys oh. Kita nyo. Dwarf gurami yung nandito guys. Yung problema lang, dahil malalim pa yung tubig, mapapansin nyo. Hindi nila maangat. So hinihintay pa nila yung ano. Hinihintay pa nila na bumaba ng konti yung tubig. Ayan.